Samantala mga kapatid, isa nga sa mga inaantabayanan po sa papasok na Senado ay ang mga nakabinding impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sa mga papasok o papapasok pong senador, ano na kaya ang maaring mangyari? Balikan po natin ang ating News 5 analyst, Edson Guido. Edson? Ito nga, Chacha, no? Kung titingnan natin ang ating nakaredy na dito, ano ba ang magiging political alignment sa Senado? So nakaredy ang ating 12 na incumbent dito sa kaliwa at meron tayo ditong possible winners given our current top 12. So hinati natin ito into admin, swing, at anti-admin. So I guess we can start with some of the obvious choices, no? Like dito sa anti-admin. Pwede natin itong simulan with Senator Bongo na nangunguna. Lalagay natin siya dito sa anti-admin as the flag bearer of the PDP Laban slate, no? And isama na rin natin si Senator Bato de la Rosa dito sa anti-admin. And then, of course, si Rodante Marcoleta. So sila yung tatlong PDP Laban na nakapasok. And then, we have... ng opposition, no? Yes, opposition. So, Yeah, go ahead. Sino daw ang tunay na oposisyon? Go ahead. And then dito sa holdover senators we have si Risa Ontiveros as sila din. Gusto din nila makuha yung term na opposition din, no? Pero ngayon, how will they, kasi ginagawa natin to, alam naman natin, pagkatapos ng election, ang susunod na topic ay impeachment. So I guess pwede rin natin makausap ang ating mga analysts for them to do this mix and match, no? Go ahead. So, ito silang tatlo. And then, we have Amy Marcos and Camille Villar, mga sinuportahan ni Vice President Sara Duterte. So, we expect them to return the favor. So, we put Amy here, then we put Camille Villar here. Ngayon, dahil nandyan si Camille Villar, we can argue also na ang kanyang kapatid na si Mark Villar. Magkapatid ba sila? Ay, sorry. Na nandito sa incumbent, ilalagay din natin siya dito sa anti-admin. At of course, pinag-usapan nga natin si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa. Sino ba yung kasama pa nila? Nandito din sa incumbent, si Senator Robin Padilla. So, ilalagay din natin siya dito sa sa opposition. Okay. So medyo nakukompleto na natin itong part na to. Now we have Tito Soto, Erwin Tulfo, at meron tayong dalawang Tulfo dyan, no? So, can we argue that they're for admin or for swing? So, yan yung ating... Pero alyansa candidates kasi sila. Alyansa candidates. So, ngayon, sige, pwede natin sila ilagay muna sa admin for now, but our analysts can argue otherwise. Pwede natin pag-usapan mamaya. So, ilalagay muna natin sila doon. So, I'll put Tito Soto here, Senator Ping Lacson, si Tulfo. Erwin. Oo. Okay, and then Lito Lapid, lagay natin siya dito. Here. And then okay. And then we have Kiko and Bam, no? So, ilagay muna natin sila sa gitna. Just for, sa swing natin muna sila ilagay para mas maganda, mas malinis tingnan yung ating table. Now, ito na, yung mga incumbents. Si Chis Escudero, of course. He's the Senate President. Ilagay natin siya sa admin. And then we have Win Gatchalian, JV Ejercito, Jingoy Estrada, Alan Cayetano. And then we have Pia also over here, no? So yung Cayetano, ano ba ang magiging boto nila? So, ayan, I think we can ask the analysts to come over and Ayaw mong pangunahan. Hindi masyado nagsasalita ang Ayaw mong Cayetano pangunahan. ngayon. I think mas expertise ng ating Alright. So, yun na ba yun, Edson? Yes. Basically, for acquittal, you need 9 votes. Oo, you need 9. 9 votes, no? Sige, so mamaya, papag-usapan natin yan sa punto ng pananaw po ng ilan sa mga nag-aanalisa dito po sa Usapin Net.